ang batang nagsinungaling tungkol sa lobo. Sa isang maliit na baryo sa tabi ng bundok, may isang batang pastol na nagngangalang Juan. Si Juan ay isang masipag ngunit madalas na nag-iisang batang lalaki. Bawat araw, ang kanyang gawain ay magbantay ng mga tupa sa malalawak na kapatagan ng baryo. Ang mga tupa ay mahalaga sa kanyang pamilya at ang kanyang ama ay nagtitiwala sa kanya na alagaan ang mga ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang mga responsibilidad, si Juan ay hindi masaya. Siya ay nakararamdam ng labis na pagod at pagka-bored sa bawat araw na nagdaraan dahil wala siyang kasama kundi ang mga tupa at ang matinding init ng araw. Tuwing umaga, bago sumikat ang araw, si Juan ay kinakalabit ng kanyang ina upang magising at maghanda para sa kanyang trabaho. Minsan, ang kanyang ama ay gumigising din upang tiyakin na buo ang araw ni Juan. Naghahanda sila ng kaunting pagkain at isang inuming tubig bago umalis papuntang bukirin. Isang maliit na basket ang bitbit ni Juan, puno ng tinapay at ilang prutas para sa agahan at pananghalian. Tinutulungan siya ng kanyang ama sa mga unang hakbang bago siya iwanang mag-isa sa kanyang pag-aalaga sa mga tupa. Ang buhay ni Juan ay tila paulit-ulit. Bawat araw ay halos pareho. Magbabantay ng mga tupa, maghahanap ng mga lugar na may sapat na damo at magtutok sa mga hayop upang matiyak na wala silang haharapin na panganib mula sa mga predador tulad ng mga lobo. Ang mga tupa ay tahimik at hindi nagbibigay ng anumang alalahanin, kaya't si Juan ay madalas na nag-iisa at nagiging maligaya sa mga maliliit na bagay, ang pagdapo ng hangin sa kanyang mukha, ang pag-akyat ng araw sa kalangitan at ang katahimikan ng kalikasan. Ngunit ang mga araw ay naging monotonous para kay Juan. Wala siyang ibang kasama kundi ang mga tupa at ang kanyang mga alalahanin. Ang mga kabataan sa baryo ay may mga kaibigan, naglalaro at nag-aaral sa ilalim ng puno o sa mga classroom. Ngunit si Juan ay laging mag-isa. Hindi siya tulad ng ibang bata na may mga katuwang sa kanilang mga laro. Dahil dito, si Juan ay nagiging malungkot at madalas ay hinahanap ang kanyang aliw sa hindi makatarungang pamamaraan. Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng isang malaking puno at tinitingnan ang kanyang mga tupa, pumasok sa kanyang isipan ang isang kaisipan. Ano kaya kung magkakaaliw ako sa pamamagitan ng isang kalokohan? Naisip ni Juan. Kung tatawag ako ng lobo, sigurado akong ang lahat ng tao sa baryo ay darating upang tumulong at magmamadali. Magiging masaya akong makita silang nagsisibag sa takot at pagkabahala. Si Juan ay hindi natatakot sa lobo ni wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari. Ang tanging iniisip niya ay ang kasiyahan ng nakikita niyang dumadating ang mga tao at nagmamadali upang tumulong. Napansin niya na ang iba't ibang tao sa baryo ay laging abala sa kanilang mga gawain, mga magtatanim, mang-uuling, manghihiram ng mga gamit wala. Ni isa sa kanila ang may oras upang makipag-usap at makipaglaro sa kanya. Kaya't ang ideya ng paggawa ng kalokohan ay naging kanyang solusyon. Hindi siya makapaghintay na magkaroon ng pansin mula sa mga tao.
kahit na ito ay magdulot ng gulo. Ngayon ay wala ng alinlangan. Tumayo si Juan at sumigaw ng malakas. "Lobo! Lobo! May lobo sa aking mga tupa!" Agad na nagtakbuhan ang mga tao mula sa baryo upang tumulong sa batang pastol. Hindi nagtagal, nakita ni Juan na ang mga tao ay nagsisilibot sa kanyang kinaroroonan, nagdadala ng mga pangdepensa, palo at mga panghampas. Ang mga kababaihan ay tumatakbo upang magdala ng pagkain, at ang mga kalalakihan ay may dalang mga panghampas at pangdepensa upang patagilid ang lobo at iligtas si Juan at ang kanyang mga tupa. Habang ito'y nangyayari, tinitingnan ni Juan ang mga tao at nakangiti siya sa kanilang pagdating. Subalit, nang makarating ang mga tao, wala silang nakita maliban sa batang si Juan na tumatawa at nagsasabing wala namang lobo. Ang mga tao ay hindi mapaniwala sa nangyari at tinitigan siya ng may galit at pagkainis. Ang kanilang mga mata ay nagsisilibot sa paligid, ngunit wala ngang lobo. Si Juan, bagamat natatawa, ay napansin ang galit sa kanilang mga mata. "Bakit?" tanong ni Juan. "Wala namang masama. Naghanap lang ako ng aliw." Ang matandang lalaki na isa sa mga manguuling sa baryo ay nilapitan si Juan at nagsalita ng seryoso. "Juan, hindi mo dapat nilalaro ang ganoong bagay. Ang mga tao dito ay nagmamadali upang matulungan ka. Kung patuloy mong gagawin ito, baka hindi na kami maniwala kapag may nangyaring masama. Ang mga tupa mo ay mahalaga at kami ay tumulong dahil kami ay nagmamalasakit sa iyo." Si Juan ay napahiya sa sinabi ng matanda. Ang mga tao ay nagbabalik sa kanilang mga gawain, nag-aalala at nagalit sa ginawang kalokohan ni Juan. Naiwan si Juan na mag-isa, nagtataka kung bakit hindi siya tinatanggap ng mga tao sa baryo sa kabila ng kanyang mga kalokohan. Hindi ba't normal lang ang maghanap ng kasiyahan? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi niya napansin na isang mahalagang aral ang natutunan niya sa araw na iyon. Ang paghahanap ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagsisinungaling at pagpapanggap ay hindi nagdudulot ng kabutihan sa iba o sa kanyang sarili. Habang ang araw ay patuloy na lumulubog at ang mga tao sa baryo ay bumalik sa kanilang mga gawain, si Juan ay nag-iisa sa kanyang mga tupa. Ang mga alaga niyang hayop ay tahimik at ang kalikasan ay muling nagbalik sa kanyang katahimikan. Walang ibang tunog kundi ang paghaplos ng hangin sa mga dahon ng puno at ang malalambot na tunog ng mga tupa na kumakain ng mga damo. Pero si Juan hindi pa rin makalimot sa nangyaring kalokohan. Nagmumuni-muni siya sa ilalim ng puno at iniisip ang reaksyon ng mga tao sa baryo. Sinuway ba nila ang kanyang biro? Hindi ba't sila ay abala at nagmadali para lamang matulungan siya? Tila hindi na niya matanggap na nakatanggap siya ng parusa sa kanyang ginawa. Walang epekto sa kanya ang sinasabi ng mga matatanda. Isa lamang itong pagsubok na lumisan sa kanya ng mabilis. Habang iniisip niya ang mga nangyari, isang ideya ang muling pumasok sa kanyang isipan. Kung magagawa ko iyon kanina, bakit hindi ko gawin ulit? Masyado akong mag-isa at magbibigay aliw sa akin ang makitang nagsisibag ang mga tao upang magtulungan, sabi ni Juan sa kanyang sarili. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Tumayo siya at tumingin sa paligid. Ang mga tupa ay abala sa pagkain
at hindi alam ang ginagawa ng batang pastol. "Lobo!" sigaw ni Juan ng malakas. "May lobo! Lobo!" Ang kanyang sigaw ay kasing lakas ng dati at agad na lumabas sa mga kabahayan ang mga tao. Tumakbo sila, dala ang kanilang mga armas at panghampas. Nagmamadali silang tumulong kay Juan, ngunit nang makarating sila sa bukirin, muling wala silang nakita, kundi ang batang si Juan na tumatawa ng malakas. "Juan!" sigaw ng isang matandang lalaki, ang parehong tao na nagsabi sa kanya noong nakaraan. "Wala na yatang kwenta ang mga biro mong iyan. Huwag mong gawing biro ang kaligtasan ng iba." Tumayo si Juan na tila walang pakialam sa sinabi ng matanda. Hindi siya natakot ni isang saglit at iniisip niya na baka hindi na siya papansinin ng mga tao sa susunod na pagkakataon. Ngunit sa kabila ng galit ng mga tao, si Juan ay patuloy na tumatawa at natutuwa sa kanyang mga kalokohan. "Siguro, hindi ko na ulit gagawin ito," sabi ni Juan sa sarili. Ngunit hindi siya nagtakda ng anumang plano. Ang kalikasan at ang kanyang mga tupa ang siya lang munang kasama. Kaya't naisip niyang walang masama sa muling pagpapatawa sa mga tao. Hanggang sa dumating ang susunod na araw at muli niyang nagawa ang parehong kalokohan. Ang batang si Juan ay muling nagsimula sa kanyang laro. Hindi siya natatakot sa mga parusa ng nakaraan at nagpatuloy sa kanyang pakana. Hindi pa man niya alam, ang kanyang mga aksyon ay nagdudulot na ng mas malalim na epekto sa kanyang paligid. Sa kabila ng mga galit na reaksyon ng mga tao sa baryo, natutunan nila ang isang mahalagang aral na nakatago sa likod ng kanyang kalokohan. Ang pagtitiwala ay hindi basta-basta na ibabalik, at ang bawat maling hakbang ay may kaakibat na kaparusahan na hindi nakikita sa umpisa, ngunit tiyak ay darating. At habang si Juan ay patuloy na nagtatangkang magbigay aliw sa sarili sa pamamagitan ng kalokohan, siya ay papalapit na sa isang mahalagang pangyayari na magpapaalala sa kanya ng halaga ng pagiging tapat at mapagkakatiwalaan. Habang ang mga araw ay dumaan, patuloy pa rin si Juan sa kanyang mga kalokohan. Bawat araw ay pareho ang pagsisigaw ng lobo upang maghanap ng pansin mula sa mga tao. Ang mga tao sa baryo ay patuloy na nagmamadali upang magtulungan, ngunit bawat isa sa kanila ay nagsisimula ng mawalan ng tiwala kay Juan. Hindi nila alam na ang isang araw ay darating na hindi na siya aaksyonan kapag siya ay tumawag ulit ng lobo. Isang araw, sa isang mapayapang hapon, muling tinawag ni Juan ang lobo. "Lobo, may lobo sa aking mga tupa." Tulad ng dati, ngunit ang reaksyon ng mga tao ay nagbago. Ang mga kababaihan ay nagtinginan lamang at nagpatuloy sa kanilang gawain. Ang mga kalalakihan na dati-rati ay nagmamadali upang patagilid ang lobo ay hindi na tumugon at nagpatuloy sa kanilang mga gawain. Sa mga unang sandali, hindi naintindihan ni Juan kung bakit hindi siya pinansin ng mga tao. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga tao, naramdaman niyang may hindi tama. Hindi sila tulad ng dati, hindi sila nagmamadali, hindi sila nag-alala para sa kanya. Bagkus, may mga matang nagtatago ng galit at pagkabigo. "Juan, wala na kami sa mood na magtulungan," ang sabi ng matandang lalaki na minsan ay tumulong sa kanya. "Minsan na kami naloko, pero hindi na kami papayag ulit.
Huwag mong gawing biro ang buhay ng iba. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Juan. Sa kabila ng kanyang kalokohan, hindi niya inaasahan na magaganap ito. Dati, ang sigaw niyang lobo ay nagiging sanhi ng kaguluhan. Ngunit ngayon, ang kanyang mga biro ay nagdulot lamang ng hindi pagkakaunawaan at galit. Naramdaman ni Juan ang bigat ng kanyang pagkakamali, ngunit hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tiwala ng ibang tao. Isang linggo ang lumipas at muli ang mga tupa ni Juan ay pinagbabantayan ng batang pastol. Sa kabila ng kanyang kabiguan at kalungkutan, nagpatuloy siya sa kanyang trabaho, subalit wala ng kasiyahan sa kanyang puso. Ang mga tao sa baryo ay masyadong abala sa kanilang sariling buhay upang maglaan ng oras upang tulungan siya. Wala na ang saya na dulot ng pag-iisip na ang mga tao ay nagmamadali upang dumating sa kanya. Ngunit hindi alam ni Juan, ang mga tupa ay nagsisimula ng harapin ang isang tunay na panganib. Isang malaking lobo ang dumating sa bukirin. Ito ay malaki at matalim ang mga pangil at walang anumang kasinungalingan na makapagpapaalis sa kanya. Ang lobo ay mabilis na dumating at ang mga tupa ay nagsimula ng magtakbuhan. Si Juan, na hindi pa rin pinapansin ng mga tao, ay nagtakbo patungo sa lobo upang protektahan ang kanyang mga alaga. Habang ang lobo ay lumalapit sa mga tupa, si Juan ay nagsimulang magtago. Pero hindi siya nakatakas sa katotohanan na hindi na siya pinapansin ng iba. Walang sino man ang tumulong sa kanya. Walang dumating upang magbigay proteksyon sa mga tupa dahil ang lahat ay nagdududa sa kanyang mga sinasabi. Siya ay nag-iisa sa kanyang laban. Ang lobo ay dumaan sa kabila ng mga tupa at mabilis na tinanggal ang ilang mga hayop mula sa kawan. Ang mga tupa ay nagtakbuhan at nagtatago sa mga kanto ng bukirin. Ngunit ang isa sa kanila ay nahulog at hindi na nakatakas mula sa mga pangil ng mabagsik na lobo. Sa kabila ng pagtakbo ni Juan upang iligtas ang natirang mga tupa, hindi na siya nakabawi sa naganap na pagkawasak. Ang tupa na nahulog ay hindi na muling makita at ang iba pang mga tupa ay nagtakbuhan, takot na takot sa malamig na simoy ng hangin at tunog ng malupit na lobo. Sa kabila ng kanyang pagsisisi, si Juan ay nahulog sa lupa, nagtatanong kung bakit hindi na siya tinulungan. Nandyan na ang mga panganib at ito ang parusa ng aking kasinungalingan. Ang bulong ni Juan sa sarili. Hindi ko na muling magagawa ang mga kalokohan ko. Ang gabi ng pagkatalo ni Juan ay tila walang katapusan. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, muling tinitigan ni Juan ang kawan ng mga tupa na nagtakbuhan at nagtago. Ang mga tupa ay iniiwasan ang panganib ng lobo. Ngunit sa kabila ng kanilang mga takot, wala nang makakapagligtas sa kanila. Si Juan ay walang magawa kundi ang magmukmok sa tabi ng pinagdaanang labanan, nag-iisa at puno ng pagsisisi. Ipinagdasal niya na sana ay bumalik ang mga tupa at maging ligtas ang mga natirang hayop, ngunit alam niyang hindi na ito mangyayari. Tinutok niya ang mata sa lupa, hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Hindi na niya maibabalik ang tiwala ng mga tao.
Isang malaking aral ang natutunan ni Juan sa gabing iyon. Isang aral na magiging gabay niya habang siya ay lumalaki at nagiging mas responsable. Ang sunod na mga araw ay puno ng katahimikan. Wala nang sigawan at kagalakan sa paligid ng mga tupa. Walang mga tao ang dumating upang magtulungan at wala nang nagsisilibot upang magtanong kung ano ang nangyari kay Juan. Natutunan ng mga tao sa baryo na wag nang magtiwala kay Juan. Hindi nila naiwasan ang magsalita ng masakit na salita. Kung magsisinungaling siya ngayon, hindi na siya pwedeng pagkatiwalaan. Si Juan ay nagpatuloy sa kanyang trabaho, ngunit ang puso niya ay puno ng kalungkutan. Wala nang nagmamahal sa kanya gaya ng dati. Ang mga tao na noon ay nagmamadali upang tulungan siya ay hindi na kumikilos. Ang kanyang mga magulang ay nagsabi na sana ay natutunan niya na ang pagiging tapat at responsable ay isang bagay na hindi madaling ibalik kapag ito ay nawala. Isang linggo ang lumipas mula nang mawalan siya ng mga tupa at si Juan ay nagpasya na pumunta sa matandang lalaki na unang nagbigay sa kanya ng payo. Ang matanda ay hindi tumanggi at tinanggap si Juan sa kanyang bahay. Juan, ang matanda ay nagsimula. Alam ko na ikaw ay nagsisisi. Ang mga pagkakamali ay bahagi ng buhay. Ngunit ang pinakamahalaga ay kung ano ang matutunan natin mula rito at kung paano natin babangon. Si Juan ay tumahimik at nakinig sa mga salita ng matanda. Nagpasya siyang magtulungan sa matanda at simulan ang proseso ng pagpapatawad sa sarili. Sinabi ng matanda, mahalaga na magsimula ka ng magtrabaho ng tapat. Ang bawat pagkakamali ay isang pagkakataon upang mapabuti ang iyong sarili. Lahat tayo ay may pagkakataon para magbago. Matapos ang ilang linggo ng masigasig na pagtulong sa matanda at pagiging responsable, si Juan ay nagdesisyon na magbalik sa kanyang pamilya. Nagbigay siya ng pasasalamat sa mga magulang at humingi ng tawad sa mga nagawa niyang kasalanan. Binigyan siya ng pagkakataon ng kanyang mga magulang upang magbago at matuto mula sa mga pagkakamali. Juan, sabi ng kanyang ama, kung talagang natuto ka na, huwag mong kalimutan na ang bawat salita at bawat aksyon ay mayroong epekto. Tinuturuan ka ng buhay na maging responsable at tapat. Makalipas ang ilang linggo ng pagtulong at pagpapatawad, si Juan ay unti-unting natututo ng mga bagong aral. Ang kanyang puso ay nagsimulang magbago. Hindi na siya ang batang mapusok na nagtatangkang magbigay aliw sa pamamagitan ng mga kalokohan. Sa halip, natutunan niyang magtiwala sa sarili at sa iba at mas lalong naisip ang kahalagahan ng pagiging responsable. Habang ang mga araw ay dumaan, unti-unting bumalik ang mga tupa ni Juan sa kanilang mga kawan. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang mga gawain. Ang mga tao sa baryo ay nagsimula ng makitang hindi na siya nagbibiro. Ang batang si Juan na dati-rati ay kilala sa mga kalokohan at pagsisinungaling ay nagsimula ng makamit ang tiwala ng mga tao. Sa isang araw, habang si Juan ay nagmamasid sa kanyang mga tupa sa tabi ng isang ilog, may dumaan na matandang manguuling mula sa baryo. Nakita ng matanda ang batang pastol at hindi na siya tinanong tungkol sa kalikasan ng kanyang mga tupa. Sa halip, tumabi siya
kay Juan at nagsalita, "Juan, nakikita ko na nagbago ka. Hindi na kita nakikitang naglalakad ng mag-isa o nagsisigaw ng lobo. Natutuwa akong makita kang nagsisikap para maging mas responsable," wika ng matanda. Sumagot si Juan, "Maraming salamat po, Ginoo. Nalaman ko na ang tiwala ng iba ay hindi madaling ibalik, ngunit ang pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili." Ang mga salitang iyon ni Juan ay nagsilbing gabay sa kanya. Napagtanto niya na ang tapat na gawain at pagiging maasahan ay magdadala ng tunay na kasiyahan. Hindi na niya kailangan maghanap ng pansin mula sa iba, kundi sa pagpapakita ng kanyang tunay na halaga. Isang araw, habang si Juan ay nagbabantay ng mga tupa, nakita niyang may isang lobo na papalapit mula sa kagubatan. Tumayo siya ng mabilis, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. Sa halip, nagsimula siyang mag-isip ng isang plano upang ipagtanggol ang kanyang mga tupa. Hindi tulad ng dati, si Juan ay hindi nagtakbong takot o humingi ng tulong mula sa mga tao. Alam niyang siya lang ang makakapagtanggol sa mga tupa. Pinili niyang gamitin ang mga bagay na mayroon siya sa paligid, mga sanga ng puno at mga bato. Mabilis siyang naglatag ng mga sanga sa paligid ng kawan at inilagay ang mga malalaking bato sa mga posibleng daan ng lobo. Nang dumating ang lobo, natagpuan nito ang sarili nitong napapaligiran ng mga hadlang. Hindi ito nakapasok at umalis ng mabilis na walang nakuha mula sa mga tupa. Si Juan ay nagtagumpay. Siya ay hindi tumawag ng lobo at hindi umaasa sa tulong ng iba. Sa kabila ng takot, pinili niyang magtrabaho at mag-isip ng solusyon sa kanyang mga problema. Ang kanyang pagpapakita ng tapang at talino ay nagdulot ng paggalang mula sa mga tao sa baryo. Nang bumalik siya sa baryo upang iulat ang nangyari, nakita siya ng mga tao na may mataas na pagtingin sa kanya. "Juan," sabi ng isang matandang babae, "ipinagmamalaki kita. Hindi mo lang ipinakita ang iyong lakas, kundi pati na rin ang iyong katalinuhan. Hindi mo na kailangan magtawag ng tulong sa iba. Natutunan mong magtulungan sa sarili mo." "Maraming salamat po," sagot ni Juan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng bagong sigla. "Natutunan ko na ang pagiging tapat at responsable ay nagdadala ng mas tunay na kasiyahan kaysa sa kalokohan." At sa mga sumunod na linggo, ang batang si Juan ay naging isang modelo ng katapatan at kabutihan. Hindi na siya ang batang pastol na kilala sa mga kasinungalingan. Siya ay naging isang batang may lakas ng loob, katalinuhan, at higit sa lahat, isang batang may malasakit sa iba. Natutunan niyang maging tapat at responsable, at sa bawat araw na lumilipas, natutunan niyang ang tunay na kaligayahan ay hindi nanggagaling sa mga biro o kalokohan, kundi sa paggawa ng tama at pagkakaroon ng tiwala sa sarili at sa mga tao sa paligid. Makalipas ang ilang buwan, si Juan ay hindi na ang batang pastol na kilala sa pagsisinungaling at kalokohan. Siya ay naging isang halimbawa ng katapatan, sipag at tapang sa baryo. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magtiwala muli sa kanya at ang respeto nila ay muling nabawi. Ang kanyang mga magulang ay labis na proud at tuwang-tuwa sa pagbabagong nakita nila sa kanilang anak. Ngunit hindi natapos ang lahat ng kanyang aral doon. Isang araw,
habang nagbabantay ng mga tupa sa isang malawak na bukirin. Nakatanggap si Juan ng balita mula sa isang kaibigan sa baryo. Ang kanilang mga tupa ay nagsimulang magkasakit at maraming pamilya sa baryo ang apektado. Ito ay dulot ng isang malubhang sakit na kumalat mula sa mga hayop. Hindi nagtagal, nagkaroon ng panik sa baryo at ang mga tao ay naghanap ng paraan upang malunasan ang kalagayan ng mga hayop. Si Juan ay hindi nagdalawang isip. Alam niya na ang mga tupa ay mahalaga sa kanilang komunidad, kaya't nagdesisyon siyang gumawa ng hakbang upang matulungan ang mga ito. Bago pa man maganap ang sakit sa kanilang mga tupa, si Juan ay nag-aral ng mga pamamaraan kung paano maprotektahan ang mga hayop mula sa mga karamdaman. Ang kaalaman niya na nakuha mula sa matandang manguuling ay naging gabay sa kanya upang gumawa ng mga hakbang na makakatulong sa pagpapagaling ng mga tupa. Nagpunta si Juan sa mga bahay ng mga tao sa baryo at nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga hakbang na maaari nilang gawin upang maprotektahan ang kanilang mga alaga. Hindi siya tumigil sa pag-iikot sa bawat bahay. Tinutulungan ang bawat isa na magbigay ng gamot at tamang pangangalaga sa kanilang mga hayop. Hindi na siya ang batang pastol na nag-aalala sa kanyang mga sarili, kundi isang batang leader na nag-aalaga sa kapakanan ng iba. Habang si Juan ay nagtatrabaho, nakatagpo siya ng isang batang pastol na nagsisimula ring mag-alaga ng mga tupa. Ang batang ito ay nahirapan sa pamamahala ng kanyang kawan at nag-aalala tungkol sa sakit na kumakalat. Si Juan ay lumapit sa kanya at nagsimula ng isang pag-uusap. "Juan, paano mo nagagawa ito?" tanong ng batang pastol. "Masakit mang aminin, ngunit natutunan ko na kailangan ng malasakit sa iba. Ang hindi pagtulong ay magdudulot lamang ng mas malaking problema," sagot ni Juan. "Ngunit sa pagtutulungan at sa pagiging responsable, malalampasan natin ang lahat ng ito." Ang batang pastol ay nakinig sa mga salita ni Juan at nagsimulang magtulungan din sa iba pang mga tao sa baryo. Ang mga simpleng salita ni Juan ay nagsilbing gabay sa kanya upang matutunan ang tunay na kahulugan ng pagtulong at responsibilidad. Ang sakit na kumalat sa mga tupa ay unti-unting naaagapan at ang mga hayop ay nagsimulang gumaling. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mga tao sa baryo ay nagpasalamat kay Juan dahil sa kanyang pagtutok at malasakit sa mga tupa at sa buong komunidad. Ang batang nagkaroon ng masalimuot na nakaraan ay naging isang inspirasyon sa iba. Si Juan, sa kanyang pagnanais na magbago at matutunan ang mga leksyon ng buhay, ay hindi na lamang isang batang nag-aalaga ng tupa. Siya ay isang batang pastol na nag-alaga ng komunidad, na nagbigay gabay sa iba upang maging matatag at responsable sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Si Juan ay naging isang simbolo ng pagbabago sa kanyang baryo. Sa kabila ng mga pagkakamali at kalokohan ng kanyang nakaraan, siya ay nakatagpo ng mas mataas na layunin sa kanyang buhay. Ang mga tao sa baryo ay hindi na siya tinitingnan bilang isang batang naglalaro ng mga kalokohan. Sa halip, siya ay tinitingala bilang isang batang may malasakit at responsibilidad, isang batang may malasakit sa kapwa at sa kalikasan. Isang umaga, si Juan ay nakatanggap ng isang imbitasyon mula sa barangay captain.
Pinili siya ng mga tao upang maging bahagi ng isang proyekto sa komunidad na layuning magtulungan ang bawat isa upang mapabuti ang kalagayan ng baryo. Ang proyekto ay nakatuon sa pagpapalago ng mga kabuhayan, pagpapabuti ng kalusugan, at pagtutulungan ng bawat isa upang makamit ang kaunlaran. Si Juan, sa kanyang natutunan mula sa nakaraan, ay hindi na nagdalawang isip. Tinutukan niya ang proyekto at nagsimulang magtrabaho ng buo ang puso. Ang mga kabataang dating nakikita si Juan bilang isang batang mapusok na mahilig magtawag ng lobo ay ngayon ay nakikita siya bilang isang mentor. Si Juan ay nagsimulang magturo ng mga aral ng responsibilidad at katapatan sa mga kabataan sa baryo. Binigyan siya ng pagkakataon ng mga nakatatanda na magtulungan at magturo sa iba pa upang hindi na magkamali ang mga kabataan sa kanilang mga pananaw sa buhay. Habang si Juan ay abala sa pagtutok sa kanyang mga gawain at pagtulong sa komunidad, isang malaking kaganapan ang naganap sa baryo. Ang malaking baha ay dumating mula sa ilog. Ang mga tupa ni Juan, pati na rin ang mga hayop ng iba pang mga tao ay nagsimulang magtakbuhan sa mataas na lugar upang makaiwas sa tubig. Ang lahat ng mga tao ay nagmadali upang magtulungan at si Juan ay muling nagpakita ng tapang at lakas ng loob. Hindi siya nagdalawang isip na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan kahit na siya ay may sariling mga tupa na kailangang alagaan. Si Juan ay nagsimula ng isang pagtulong sa mga tao. Ang mga kabataan na kanyang tinuruan ay tumulong din. Nagplano sila ng isang sistema upang matulungan ang bawat isa, magtulungan upang mailigtas ang mga hayop at mga ari-arian mula sa baha at tiyakin na ang lahat ay makakabalik sa kanilang mga tahanan ng ligtas. Hindi nagtagal, ang tubig ay tumigil sa pagtaas at ang mga tao sa baryo ay nakabalik sa kanilang mga bahay. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok at sakuna, si Juan ay muling naging isang inspirasyon sa mga tao. Ipinakita niya na ang pagbabago ay hindi lamang nakasalalay sa paghingi ng tawad, kundi sa mga konkretong aksyon upang magtulungan at magtagumpay. Matapos ang mga ilang buwan ng pag-iisa at pagsisisi, ang buhay ni Juan ay patuloy na gumaganda. Ang mga tao sa baryo ay natutunan na ang tunay na kahulugan ng pagbabago. Hindi na siya ang batang pastol na laging naghahanap ng pansin sa pamamagitan ng mga kalokohan. Siya ay naging isang tapat at responsableng kabataan na tumutulong sa komunidad, nagsisilbing modelo ng tamang asal at malasakit sa kapwa. Ngunit tulad ng lahat ng bagay sa buhay, hindi laging makakamtan ang perpekto. Isang araw, habang si Juan ay nagbabantay ng kanyang mga tupa sa isang malawak na parang, bigla niyang naramdaman ang malamig na hangin at ang hindi inaasahang katahimikan ng kalikasan. Ang mga tupa ay nagsimulang magtakbuhan. Ang mga mata ni Juan ay nagniningning sa takot. Ang lobo? Ang sigaw ni Juan sa sarili. Hindi niya inaasahan na muling darating ang isang tunay na lobo, ngunit nang maglaho ang katahimikan at ang mga tupa ay nagsimulang magtakbuhan, naramdaman niya ang panganib. Ang matandang matapang na lobo na dati ay nagwasak sa kawan ng mga tupa ni Juan ay nagbalik. Ang panganib ay totoong naroroon
at si Juan ay hindi nakapaghanda para dito. Nagmadali si Juan upang maghanap ng mga bagay na magagamit upang ipagtanggol ang kanyang mga tupa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya mag-isa. Ang mga tao sa baryo na dati ay hindi tumulong sa kanya noong siya ay naglalaro ng kalokohan, ay ngayon ay dumating upang magbigay tulong. Ang barangay captain ay naroon at nagsabi, "Juan, kami ay nandyan na. Huwag kang matakot." Ang mga kabataan at matatanda mula sa baryo ay nagdala ng mga pangdepensa upang magtulungan sa pagpapalayas sa lobo. Si Juan, na matapang at tapat na nakatayo sa harap ng mga tupa, ay nagsimula ng isang planong upang maprotektahan ang mga hayop. Ang lobo ay tumatakbo patungo sa kawan, ngunit ang mga tao ay nagsimula ng magtulungan upang maglagay ng mga hadlang at pananggalang. Si Juan ay nagbigay ng mga tagubilin sa bawat isa kung paano magtulungan upang mapalayas ang lobo, at sa pamamagitan ng kanilang sama-samang pagsisikap, naitaboy nila ang lobo at nailigtas ang mga tupa. Ang mga tao sa baryo ay nagdiriwang at nagpasalamat kay Juan. Sa kabila ng kanyang mga pagkakamali noong nakaraan, ipinakita niya ang tunay na lakas at tapang sa harap ng panganib. Ang pagkakaroon ng tunay na layunin at malasakit sa mga tao ay nagdala sa kanya ng respeto at paggalang mula sa buong komunidad. "Juan," sabi ng barangay captain, "ang iyong pagbabago ay nagsilbing inspirasyon sa amin. Hindi na kami nag-aalangan pang magtiwala sa iyo. Ang iyong tapang, hindi lamang sa paglaban sa lobo, kundi sa pagpapakita ng malasakit sa iba, ay isang magandang halimbawa sa amin." Si Juan, bagamat nakaramdam ng hirap at takot sa pagharap sa tunay na banta, ay natutunan na ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagkakaroon ng tiwala sa isa't isa. Natutunan niyang ang bawat pagsubok ay nagiging mas magaan kapag magkasama sa pagharap dito. Ang araw ng huling laban sa lobo ay naging isang mahalagang aral para kay Juan at sa buong baryo. Matapos nilang mapalayas ang mabagsik na lobo mula sa kanilang mga tupa, nagsimula silang magbalik loob sa kanilang mga buhay. Ang mga kabataan sa baryo ay natutunan ang kahalagahan ng pagtutulungan, at ang mga matatanda ay nagpasalamat kay Juan dahil sa kanyang tapang at pamumuno. Si Juan ay hindi na ang batang pastol na kilala sa mga kasinungalingan at kalokohan. Sa halip, siya ay naging isang batang leader na may malasakit sa bawat isa. Isang batang hindi natatakot magtulungan at magsakripisyo para sa kapwa. Ang mga matandang nagbigay ng payo at nagbigay ng tulong kay Juan sa mga nakaraang panahon ay ngayon ay nagsimula ng kilalanin ang kanyang tunay na halaga. Isang linggo matapos ang insidente, isang malaking pagtitipon ang naganap sa baryo. Ang mga tao ay nagtipon sa plaza upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay laban sa lobo at upang magbigay galang kay Juan, ang batang naging simbolo ng pagbabago at tapang sa kanilang komunidad. Juan, ikaw ay isang halimbawa ng tapat na pagkatao, sabi ng barangay captain. Dahil sa iyo, natutunan ng bawat isa sa atin na hindi natin kailangang magtakbuhan at maghanap ng tulong kung tayo ay magtutulungan at magpapakita ng tapang
sa bawat pagsubok. Si Juan, bagamat medyo nahihiya sa mga papuri, ay nagsabi, "Ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa pagtutulungan ng bawat isa. Kung hindi kami nagtulungan, hindi namin malalampasan ang mga pagsubok. Kaya't ang pinakamalaga ay ang pagkakaroon ng malasakit sa bawat isa." Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magbigay galang kay Juan at ang batang pastol ay naging simbolo ng mga pagbabago. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa bawat bata at matanda na nakakita sa kanyang buhay. Siya ay hindi na lamang isang batang pastol na naghahanap ng pansin, kundi isang batang nagbigay ng pag-asa sa iba. Mula sa araw na iyon, si Juan ay naging isang halimbawa ng tapang, pagkakaroon ng malasakit at pagiging responsable. Natutunan niyang ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga kalokohan o pansamantalang kasiyahan, kundi sa paggawa ng tama at pagtulong sa kapwa. Habang ang araw ay patuloy na lumulubog sa kanlurang bahagi ng baryo, si Juan ay nakatayo sa tabi ng isang matandang puno ng mangga, tinitingnan ang mga kabataang naglalaro sa bukirin. Ang mga batang ito ay walang kaalam-alam sa mga pagsubok at pagkakamali ng nakaraan ni Juan. Para sa kanila, siya ay isang bayani, isang modelo ng tapang at tapat na pamumuhay. Naisip ni Juan kung paano siya nagsimula bilang isang batang pastol na hindi nag-iisip ng mabuti, patuloy na naglalaro ng kalokohan at patuloy na nagsisinungaling. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niyang ang bawat maliit na pagkakamali ay nagdadala ng mga mahalagang aral. Ang mga aral na iyon ay nagtulungan upang magbago siya at maging isang batang may malasakit sa kapwa. Isang batang hindi natatakot gumawa ng tama at magsakripisyo para sa iba. Sa kanyang mga mata, nakikita niya ang kanyang mga magulang na maligaya at proud sa kanya. Ang mga magulang ni Juan ay hindi na nag-aalala tungkol sa kanyang mga pagkakamali sa nakaraan. Alam nila na natutunan ng kanilang anak ang kahalagahan ng tapat na pamumuhay at pag-aalaga sa iba. Natutunan ni Juan na ang buhay ay hindi laging makakamtan ng madali at ang tunay na halaga ng isang tao ay nasusukat sa kanyang mga aksyon at desisyon sa buhay. Isang araw, habang ang mga bata sa baryo ay naglalaro at nagtutulungan sa iba't ibang gawain, si Juan ay pumasok sa kanilang bahay upang magbigay galang sa kanyang mga magulang. Ang kanyang mga magulang ay abala sa paghahanda ng pagkain, ngunit tinanggap nila si Juan ng may ngiti at yakap. "Anak," sabi ng kanyang ina, "ipinagmamalaki ka namin. Hindi lang dahil sa lahat ng iyong natutunan, kundi dahil sa iyong kabutihan sa puso. Ang tunay na pagbabago ay hindi sa kung anong narating mo, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan ang bawat pagkakataon na maging mabuti at magtulungan sa iba." Si Juan ay ngumiti at tumango. "Salamat po, nanay at tatay," sagot niya. "Marami akong natutunan at ang lahat ng iyon ay nagmula sa mga pagkakamali ko. Kung hindi ko natutunan ang mga iyon, hindi ko malalaman kung paano magiging tapat at responsable." Ang mga magulang ni Juan ay nagsimulang magtulungan at magplano ng isang maliit na programa sa baryo upang magtulungan ang mga tao at magbigay ng mga pagsasanay para sa mga kabataan upang matutunan ang mga tamang asal at mga aral sa buhay. Si Juan
bilang isang batang leader ay pinili na maging bahagi ng programang ito upang magtulungan at magbigay ng inspirasyon sa mga batang magpapatuloy sa landas ng kabutihan. Sa bawat hakbang ni Juan, nagsimula siyang magbigay ng mga aral sa mga kabataan tungkol sa kahalagahan ng pagtutulungan, ang mga epekto ng mga maling gawain at kung paano magtagumpay sa buhay sa pamamagitan ng tapat na pamumuhay. Natutunan niyang ang isang taong matapat at may malasakit ay tunay na magiging matagumpay, hindi sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at respeto ng mga tao sa paligid niya. Habang si Juan ay patuloy na nagtuturo at nagbabahagi ng kanyang mga aral sa iba, nakikita niyang ang mga kabataang ito ay nagsisimulang magbago rin. Ang mga bata na noon ay natututo lamang sa laro at kalokohan ay ngayon ay natututo ng mga bagay na magagamit nila sa kanilang buhay. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, si Juan ay patuloy na naging simbolo ng tunay na pagbabago at pagkakaroon ng malasakit sa bawat isa. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, si Juan ay patuloy na naging isang inspirasyon sa buong baryo. Hindi siya naging perpekto, ngunit natutunan niyang tanggapin ang kanyang mga pagkakamali at gamitin ang mga ito upang maging isang mas mabuting tao. Ang kanyang paglalakbay ay nagsilbing aral na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga taong natulungan at sa mga aral na naipasa sa mga susunod na henerasyon.